Yes, mga kababayan, samahan niyo po ang iyong Ate Meldy. Nandito tayo ngayon sa May Pandakan, ang pinakamatandang distrito ng Maynila. Isa po ito sa mga bayan na talagang mayaman sa pamana at makasaysayang figura, mga palatandaan at maraming bahay dito ng mga ating ninuno na kung saan ay talagang kilalang kilala sa lungsod ng Maynila. Tulad nitong The Romualdez Ancestral House. Itong nakikita nyo po mga kababayan ay dating tirahan ni Ginang Imelda Romualdez Marcos. At matatagpuan ito sa mismong Santo Niño de Pandacan sa Jesus Street dito sa Pandacan, Manila. Hindi tayo allowed na makapasok sa loob mga kababayan, kaya ipapakita po natin na lang sa inyo yung kung ano yung makikita natin sa labas. At as you can see right now, ito po, pag meron ka ng bahay na ganito noong unang panahon, ibig sabihin may kaya ang iyong pamilya. Gawa sa bato, bakal, at nara. Itong mansion ng mga Romualdez. Dito makikita po natin may switch. May switch ng ilaw. At mga bintana sa first floor ay mayroong bakal. Lahat ng mga bintana niya ay mayroong metal bars mga kababayan. Siguro inilagay ito to protect them sa mga taong masasama para hindi sila makapasok. Yung kanyang window panes ay gawa sa kapis at yung pinaka-roof ng bahay ay makikita din po natin na decorative po siya. Ayan, pati dito, napakaganda. Yung malapit sa alulod niya mga kababayan ay merong bilog na inukit. Parang bulaklak at saka dahon yung nakaukit. Dito sa may pintuan, may makikita tayong dalawang tigre at may hawak-hawak na sagisag. It looks like M at saka R yung sagisag na hawak niya. So meron siyang plaque dito sa may harap at ang nakasulat dito Romualdez. Yan, presentado por El Príncipe de España, Juan Carlos, la primera dama de Pilipina, Imelda Romualdez Marcos. Yun. So, hindi ko na masyadong mabasa no yung nakasulat dito. Yan po yung plaque na nakasulat dito sa harap. Dito sa harap ng pintuan, gawa sa bakal at nara. Both sides meron siyang mga vintage na ilaw, makaluma mga kababayan, yung mga ornamental lights, mga fixtures na nakalagay dito. Ayan, yung pintuan, may bulaklak na nakaukit at meron ding mga bakal na nakadikit hanggang sa baba. Dahil sa tagal na ng panahon, ayan, natuklap na yung pintuan dito sa may left side na pintuan. Isang napansin po natin, palibot ng bahay, sa panakaibabang bahagi niya, merong bilog na malaki. Pero nasarahan na mga kababayan. It looks like there is a basement sa bahay na ito. Ayan. Lahat ng sides nitong bahay ay meron siyang bilog-bilog na malalaki.
May sara na siya. Ganon din dito. Sa kabila, may mga bilog-bilog po siya. Siguro labasan ng hangin. Para makapasok at makalabas yung hangin. Kapansin-pansin na stylish yung architect na gumawa nitong bahay. Napakaganda, decorative ang mga bintana, mga roof, mga pinaka sides ng bahay ay talagang may disenyo. So yan po mga kababayan ang the ancestral house ng mga Romualdez. Konting renovation lamang ang kailangan dito. May ibabalik na yung dating ganda ng mansion na ito. So ito guys, katabi ito ng ancestral house ng mga Romualdez, no? Pero pag titignan mong maigi yung disenyo pa rin po ng JB Art Supply na yan, pag silipin nyo po yung pinakailalim niya, yung estilo ng yung mga decorative walls ng ancestral house ng mga Romualdez ay ganun na ganun po siya. At ayon po sa mga nakakausap natin ng mga tao dito ay kasama po niya ito, no guys. Ngunit may mga may mga nakaupa. At tulad doon, hanggang po doon sa may tagpuan sa Pandakan, yun ang kwento nila, kasali yan. Kaso lang, may mga nakatira na nagtitinda. Ewan ko kung pinaupahan o hindi po tayo sigura. Ayan. Santo Niño Parish Church. Papunta na po to sa Jesus Bridge. Yan, padiretso.